Almost 50 years na po yun since nangyari, ma'am. Hanggang ngayon po ba, pag nakikita niyo yung mosque, ano yung nararamdaman niyo or naiisip niyo? Huwag mo akong ano yan. Mass grave of human rights violation victims during martial law happened on September 24, 1974 in this old mosque of Allah. The human rights violation was known as Malisabong Massacre. Original ito. Yung hagdan na. Yung hagdan po. Ayan, ito po. Nandito rin yung pangalan ng nag-construct. Kaya lang, So, hindi niya ito, nilagay yung schedule niya. We are here na po sa mosque kung saan nangyari ang Malisabong Massacre dito po sa Palibang, na ikinamatay po ng more than 1,000 people. Nangyari yun noong September 24, 1974. So today is September 21, ibig sabihin 3 days from now, 2024, 50 years na since nangyari yung masalimuot na pangyayaring yun. That's why 3 days from now, they'll be commemorating itong Malisabong Massacre. So actually, we are here po sa Palimbang to document their badak recipe. Pero dahil andito na rin tayo, sinuggest po ng mga host natin na pasyalan na rin to. And actually, while going here, I really don't know what to feel. Kasi ini-imagine ko yung ganun na situation. Napakahirap nun, no? Isa itong importanteng bahagi ng ating history. Isa to sa mga reason ba't nagkaroon ng revolution. Isa to sa mga injustices na nakita ng Bangsamoro. That's why nagkaroon po tayo ng mga movement to fight and seek for our justice and self-determination. And ngayon nga, 50 years later, meron na po tayong Bangsamoro government na kasama po yung buhay ng mga kababayan natin yun sa, how will I say it, naging sakripisyo or naging reason pa tayo maabot sa ganito. That's why may this video serve as parang wake up call dun sa mga people who are in authority to really take good care kung ano man po yung gains ng peace process natin ngayon. The Bangsamoro itself, the Bangsamoro government. Nandito po tayo sa panahon na ang kailangan natin is to move on. Ang pinaka-importante po dito ay yung acceptance doon sa nangyari. And ang maganda po dito ay ang resilience na meron ang mga taga-Palimbang. Especially right now na yung lugar po nila ay unti-unti na pong umuunlad, nagiging maayos. So napaka-importante nito kasi yung pangyayari sa nakaraan, yung nangyayari ngayon at mangyayari pa in the future ay konektado sa ulit. Importante po siyang parte ng kasaysayan. Ilang taon po kayo nung nangyari yung massacre? Basta kasi sa ating mga Moro na, ay, hindi na alam, no? Hindi na alam. Pero natatandaan mo yung mga nangyari? Para sa ano ko ba, either 5 or 6 years old ako. Okay. So, yung doon po sa mga na-massacre, meron po ba kayong mga kamag-anak doon? Yes, mismo tatay ko. That's... Tatay ko. Sorry. Kapatid ng nanay ko. Lahat ng kapatid, ilang sila magkakapatid na ubos na dito. Yung mga pinsan, magpipinsan, ganyan. So, mostly po lalaki yung pinatay dito. So, saan po sila pinatay dito mismo sa loob ng mosque? Meron dito kasi ang observation mo na karamihan sa kanila ay dito rin. Na yung bago kami dito, na kapag hinuhugasan yan, after sa paghugas, yung malinis na ba, tapos hindi naman i-stack natin yung tubig para makita.
after dun, dyan sa mga butas-butas, may lumalabas na dugo. Ganun kadami yung dugo Ay, na, hindi natin oo. masabi na ano, kasi yung lahat ng mga butas na yan, parang nagpapakita ba? Ano? Hmm. Pero yung mga, meron din hindi dito kasi may pinapalabas. So sa labas na pinatay. Doon sa may pisban ng may-ari din itong mosque si ang may-ari nito ay si Haji Hamza Takbil. Nung nangyari to, that was Ramadan, no? Ramadan. So, sa salaysay ko noon September 24 1974. 1974 kasi time to time na September 24 magko-commemorate. Oo. Gaano sila katagal nagstay dito? Yun Pinastay ba sila? Kinulong pa? Or kinulong pa. Pero natin maano na kasi hindi kasi yung mga babae iba yung kanilang area kay nasa naval. Dinala sa barko. Hindi na either mga 3 days po or ano sa So hiniwalay ang babae lalaki. Hiniwalay. Tapos yung mga babae po, ano nang nangyari sa kanila? After sa ilang days kami doon sa laot sa binaba kami sa barangay Kulong-Kulong at barangay Libwa. So nasama ka doon sa barko. Nasama ako. Pero yung mga babae po na yun, hindi po ba pinatay? Hindi naman, pero may isang babae na nag-suicide siya. Taken kaso ng nanay ko. Kabuling. Kasi yung, siyempre sa atin noon, yung mga dalagang-dalaga ba na malinis ang kanyang na ayaw hawakan. Ginusto niyang patay na ang sarili, no? Kaysa abusuhin siya. Ang nangyari, inano niya ng gunting yung sinaksak ng gunting yung saryento daw, sabi ng nanay ko. Okay. Tapos pag pero kung namatay yung saryento na siguro lahat kami kaya lang nang sugatan na yung saryento, binaril nila. So hindi siya nag-suicide. Ay, anong tawag? Kumbaga lumaban siya, that's why binaril siya nung yes po. Pero good thing na hindi namatay yung sinaksak kasi baka madamay kayong lahat. Okay. Yun ang doon. Okay. Tapos ano tong kwan, ma'am? Ano po Yung itong sinasabi na mass grave. Okay, ito. Dito tayo, ma'am. Dito tayo. Ang mass grave po, ang mass grave po na to ay sabay-sabay nilibing dito? Hindi, ganito yan. Sinasabi naming mass grave ito kasi lahat ng walang fresh, puro buto. Okay. Yung mga napupulot na mga buto sa mga paligid natin, so pagsalpok ng alon na lumalabas yun, napapalabas, inipon namin at dito nilibing. Okay. Tapos yung namatay sa loob ng masjid. Na hindi mo na kasi pagkapatay niyan, ipapalabas nila. So ililibing na. Saan nilibing? Na dito na. Kasama na yung mga buto, pero wala ka hindi mo na ma-identify ba? Hindi mo na ma-identify kung sino ito. Kasi ang makikita mo lang doon, yung skull, mga ganyan, mga buto-buto. So dito nyo nilibing lahat? Oo, binisita kami ni Ma'am Eta Rosales. Mga plakata yun ang basama. Hindi natin masabi kasi ang sako ang binilang nito, almost 70 plus or 100 plus na sako. So 100 plus na sako ng buto Oo. ng tao. Nako. Dami. Ito rin. So yung mga namatay, dito na, mga nakapalibot na dito nilibing. Hindi pa. Ito? Yung mga namatay dito sa loob ng mosque. Hindi, kasi pakalat-kalat yun. Pakalat-kalat Kasi sila. may tag 10, tag 7, pipiliin ba, ilalabas yun. So, pag galing ito, dadalhin doon, maya't maya, makarinig ng putukan yung galing dito, iwan, na wala na silang hintayin. Kasi pag takip siling, wala nang dumarating. So, ibig sabihin na matay na yun. Grabe. Pero may mga survivor naman po during that time. Survivor na, ang nakasurvive, yung nung kasagsagan na ng pangyayari, may hinakot ng truck na napunta sa Balyang, kaya nasali yung sabi Balyang. Sa mosque na nilipat nila doon. Siguro yung mga medyo may karats na mga matatanda noon na doon nila nilipat. Pero meron pa rin napatay doon. So while transporting them, yun yung may mga nakatakas. Oo, hindi naman asin nakatakas. Paano po? Pinalabas. Pinalabas na. Pero may iniwan na talagang ginusto nilang patayin. Okay. Tapos ito pong structure ng mosque, naayos na po ba yan? Or ito yung original na... Yan ang original niya. Ito original to. So yung mga... yung dome niya. Original yan. Original yan. Ito naman, yung
ito galing dyan. Ito yung atip dati. Yung atip dati na maulanan na napalitan, may nagbigay sa amin. Dahil sa walang dingding ito, Diyan na nilagay. oo, dyan na nilagay. Dati sa background. Ganyan siya. Dati. Every September, ganun kami. Kapag may mga bisita kaming mga military, meron pa noon, nakalimutan ang pangalan niya. Sabi niya, sa pagsasalita niya, sabi niya sa akin, tinanong niya ako kung gusto ko bang ipa-renovate. Ako, ayaw ko. Ako nang nagsasabi, kahit hindi nagsabi yung may-ari ng mosque, ako talaga kasi bilang libingan ni tatay ko. Na kapag nawala yan, wala na yung memory. Hindi ko na matandaan. So, ngayon, kung wala na ito, wala kayong bibisitahin. Tama. Na ito yung ugat ng ating revolution. Oo, exactly. Almost 50 years na po yun since nangyari, ma'am. Hanggang ngayon po ba, pag nakikita niyo yung mosque, ano yung nararamdaman niyo or naiisip niyo? Huwag mo akong ano yan. Ngayon, ma'am, papaano niyo nagamit yung emotion na yon para ngayon nakikita natin ang Palimbang ay unti-unti na pong umuunlad, gumaganda. Paano niyo po nagamit yung kasaysayan na yon? Sa unlad ng Palimbang. Speaking sa unlad ng Palimbang. Kasi maganda yung unlad ng Palimbang. Pero pagdating ko dito, at tuwing ganito, papalapit yung September 4, na mag-celebrate naman kami sa atin, pagkandulian, na parang bumabalik na naman. Parang yung nangyari kahapon pa rin. Yun. So ito nakalagay dito ay basahin natin, no. Mass grave of human rights violation victims during martial law happened on September 24, 1974 in this old mosque of Allah, built through the effort initiative of late Haji Hamza Takbil and Haja Zainab Gampong Takbil. The human rights violation was known as Malisabong Massacre. Para mananatili kami mo. Kasi maraming nagsasabi noon na yun, kulong-kulong, hindi po kulong-kulong. It's Malisabong. Ang Malisabong po ay pangalan ng lugar. Yes, ito yung pangalan ng aming barangay. Barangay Malisabong. Okay. Yun po ba ay libingan? Yun po? Yes po. Kaninong libingan po yan? Libingan ng may-ari nito. Maskit ni Haja Hamza Takbil. Iyan po. So dito na rin siya. Ito yung sa kanya. So okay. Tapos yung mga nakapalibot, pamilya ng Takbil. Oo, ito yung mga libingan dyan. Ito po yung surrounding po nung mosque. And ito nakikita po natin, na-preserve po nila yung structure. Sir Sherwin. Si Sir Sherwin ay from QC, a researcher and documenter. Na-focus po siya sa ingredients and traditional dishes natin all over the Philippines. Sir, ano yung nararamdaman mo ngayon from a person na outside Bangsamoro? Most of the time, pag sinabi natin human rights violation, yung maraming stories hindi natin usually napag-usapan yung even the Moros are also victims of this kind of abuse. I mean, there are hundreds of stories needs to be told, and I think one of these is yung itong Palimbang Massacre na kita mo ngayon na dito tahimik and everyone is living peacefully na, but makita mo na hindi nila kinakalimutan yung kung ano nangyari. And some outside there, what we can do is na for sure kita mo yung progress sa Palimbang, pero in the midst of progress we should not forget this kind of stories na nangyari, and patuloy lang natin ikwento sa mga susunod na mga dekada at taon para hindi na maulit-uli yung mga ganitong kinds of abuse. Hindi lang sa ating mga kapatid na Moro, but sa lahat ng Pilipino. Sa buong mundo na. Kasi right now nakikita natin yung daming abuse sa Gaza, diba? So nakakalungkot. For you, sir, gaano ka-importante na ganito, nasi-share pa rin natin yung stories like this? Alam nyo, ang nakaraan ay karugtong na ngayon at bukas. Hindi natin mararating yung mga inspirasyon natin o yung kumbaga sa maginanulumpakan kapag
kinalimutan natin yung nakaraan. At sa pagdaraan ng mga panahon, nag-iiba yung istorya. Mabuti at napapag-usapan pa rin kahit nalimot na ito ng panahon at maraming writers. Dahil kailangan natin ipaalam kung ano yung totoong nangyari. Hindi dahil gusto natin magkalungkat ng emosyon, kundi dahil gusto nating malaman ang totoo at merong ganitong mga pangyayari na magiging guide sa atin upang tahakin natin ang mga natitira pa nating landas na kahit anuman ang dugo natin, kahit anuman ang pinanggalingan natin, tayo ay magkakapatid. Kailangan natin igalang ang ating human dignity, kahit sino ka man. At yun na rin yung magbibigay rin ng inspirasyon sa ating mga ordinaryong mamamayan, mga leaders, na pilitin natin magkaroon ng mas sustainable peace and development. Hindi lamang dito, kundi sa buong kapuluan. At marahil ay nagtataka yung iba, bakit masyadong emotional ang mga residente, especially doon sa mga affected ng mga atrocities na nangyari noong 1960s, 70s, 80s. And even nowadays, doon sa mga lugar ay dahil hindi biro yung nangyari sa kanila. At gustong-gusto ko yung narinig ko na sabi ng ating staff doon sa tourism office. Sabi niya, yung, dahil kabilang yung kanyang pinsan sa mga mahigit 1,000 na nailibing dito mismo sa lugar na to, na humukay ng sarili niyang hukay, na tanging alaala lang ang naiwan, at ang alaalang iyon ay mananatiling buhay at magiging inspirasyon nila yung upang magiging mabuting tao. Pasok tayo, pasok tayo. So, dito na po tayo sa loob. So ito po ay tama ng bala. So nakita pa rin po dito yung mga tama ng bala. Like this one. Yan. Imagine nyo na lang po. More than 1,000 people, men, na nandito sa loob at pakonti-konting pinapatay hanggang sa umabot ng 1,500 deaths. Ito, yan yung tama ng baril, kaya dito rin kami. Ito po. Yan po. At saka yan, Ito po. tama ng baril Ito, yan. ang malalakas po na kalibre ng Malakas po baril. yung mga baril niya. Kasi mga ito, yan, tama man yan. Oo, At saka, yan o. nung bago pa kami dito, yung itong nag-ano na ba, parang marumi na, yung makikita mo talaga yung parang nadapa yung inano ba, tapos makikita mo yung yung kamay na nakaganyan. Tapos May dugo. pag alis ng kamay yan, makikita mo yung dugo. Ito pa, yung mga ganyan, pinanggalingan ng dugo. Ito, dito yung sinasabi niyong pag nililinis, lumalabas yung mga dugo. Lahat ito. Lahat yung buong moske. Oo, yung bago pa kami. Pero ang ngayon, di ko lang alam kung ganun pa rin siya kasi medyo matagal na yun. So ngayon ma'am, itong moske na to, ginagamit pa rin as prayer area. Oo. No? 5 times a day, pati every Friday. Oo, ginagamit namin. Ito yung ginagamit namin. Okay. So much emotion po dito. Niyak po. Kung may mensahe po kayong ipaparating sa mga nasa authority sa Bangsamoro, what will be that message po? Na ang masabi ko sa kanila, na huwag nilang kalimutan yung nangyari noon. At sa ngayon, isipin naman nila na sa outside core territory ng Bangsamoro, kung ano ang nangyari sa mga tao dito. I-implement nila yung sinasabi doon na Kawagi for all. Yes. Bangsamoro from outside core territory.